Hey guys, what's up? Radman Toys Raymond here. Kumusta kayo lahat guys? Hope everyone is doing great. So for this video guys, mag-review lang tayo and mag-testing tayo ng isang Umarex Glock 17 Gen 5 MOS Airsoft Gas Blowback Pistol. Okay, so ayan guys. So ayan, makita nyo nakasulat dito, Official Licensed Product of Glock. Okay. Yan, so makikita niyo yung mga markings. So, this is the version 2. So, kasi meron siyang front serration. Ang first version kasi ng Glock 17 na Gen 5, walang front serration. Wala pang mga ganito. Okay, so yan. Ngayon, this is an MOS. Ibig sabihin na MOS, Modular Optic System. So, optic means kinakabitan siya ng red dot sa ibabaw. So, ayan. So, modular siya kasi nakalubog siya, hindi siya nakapatong sa ibabaw. Kasi normally, tinatanggal yung rear sight, okay, tinatanggal yan, tapos may kakabit na mount, tapos saka may papatong yung optics. For this one, medyo nakalubog yung optics. So, mangyayari ito, kakabit na ng mas mababa, kumbaga, mas mababa yung pwesto ng optics. Kasi itong plate na to, tatanggalin mo yan, then may kakabit ka na plate. Tapos saka mo kakabit yung optics. So yung optics mo parang naka-level na kagad dito. So mangyayari, mas mas mababa yung optics. Kasi mas maganda kasi kapag naglulay ka ng optics is halos ka-level lang nung rear and front sight. Kaya minsan meron sila tinatawag na co-witness. So ibig sabihin yung red dot mo, pag inalign mo siya dun sa rear sight saka front sight, parehas. Ganun siya. Para more or less, kung sakasakali siguro masira yung red dot, meron ka pa rin iron sight. Parang ganun. So, basta nagka-co-witness siya. Mas maganda kasi pag nagka-co-witness eh. Hindi kasi isipin mo, meron kang baril. Tapos yung red dot mo nandito. Diba? Parang, syempre pag normally kasi, ang baril, pag hinawakan natin, diba tinututok natin. Ipo-point natin eh. So, tayo, tingin natin, dito sa may iron sight kagad sa ibabaw. Pero pag yung sabihin natin yung red dot mo nasa taas, pag nagtutok ka, nakaganon ka nakatutok. Kasi yung red dot mo nandito sa ibabaw. Imbis na ina-align mo yung optics sa mata mo, nakaganon ka. Yes mo. So medyo nakakapanibago. Kaya minsan sinasabi ko nga, nakakapanibago kapag gumagamit ka ng optics. Kailangan sasanayin mo yung sarili mo. Pero kapag yung barrel mo is nagko-co-witness na sa iron sight, mas mabilis siya gamitin. Kasi for example, ang Glock mo, sanay ka na sa iron sight. Pagka ginanon mo, since nagko-co-witness siya, makikita mo yung red dot, nang mabilisan kasi sanay ka using iron sights. Parang ganun. Okay? So, what's in the box? Pakita ko muna sa inyo yung box, no? Ito yung box. Okay, so dun sa mga familiar sa mga Umarex na Glock, ayan, di ba ganyan? Ang difference, makapansin mo, mayroon nakasulat na Cerakote. Ito kasi yata yung coating na para sa mga tunay na barel. So, yun yung ginagamit niya na coating para dito sa unit. So, medyo maarte. Okay? So, ayan. So, yun yung box. Okay? Standard naman. Medyo same naman siya. Ayan. Glock. Diba? Glock Perfection. So, license unit siya. Ibig sabihin, authorized siya ni Glock. Hindi siya katulad ng pag yung ibang unit, meron kasi mga unit like mga made in China, hindi sila authorized ni Glock tapos ginagamit nila yung mga markings. Kaya minsan makikita mo tabingi mga markings, hindi kompleto, hindi tama yung mga letra, mga ganun, something like. Ito, medyo perfect kasi. Kasi nga, product kasi talaga siya ni Glock. Okay? So, ito yung box. Tapos, what comes in the box? So, yung unit, as usual, kasama niya yung plastic. Paano dito siya sa loob. Okay? Tapos, meron siyang kasamang parang booklet, manual. Ayan. Okay? Tapos, meron siyang kasamang, ito yung tool. So, itong tool na to, yung ginagamit pang tanggal dito sa screw. Alright? Okay. Tapos, meron siyang kasamang loader. Tapos, as usual, yung magazine. Ito yung magazine niya, guys, no? So, medyo kakaiba yung magazine niya. Kasi nga, di ba, normally, yung mga magazine na pang airsoft is pa ganyan, di ba? Nakikita mo. Yung ganito kasing magazine, ganito yung magazine ng tunay na baril. Kasi yung tunay na baril, wala namang spring dito. Yung tunay na baril, nasa loob yung spring, di ba? So, yung tunay na baril, tunay na Glock, di ba? Plastic. So, yan. Ganyan siya. Parang ganyan yung itsura. Okay, ganyan. Ganyan yung itsura. Pero ito, hindi ito siya plastic, ah. Hindi rin siya aluminum. Or
or siguro parang may alam, kasi medyo magaan siya eh. Kasi yung GHK, oo nga pala, itong unit na to, this is a brand na Umarex, right? So, Umarex is a German company. Ngayon, yung manufacturer niya or yung factory na gumawa sa kanya is GHK Taiwan. Okay? Ngayon, meron tayong makikita yung mga ibang Umarex na Glock 17 na Gen 5 na hindi siya MOS. Meron ka makikita. Or yung mga earlier, those are made by VFC Taiwan. Okay? So, iba yung factory. Pero, pareha silang brand ni Umarex. Kumbaga parang in-outsource. Kumbaga parang iPhone, parang gano'n. Kumbaga pinapagawa sa ibang company. Parang gano'n. Hindi talaga sa kanila yung company. So, gano'n. So, doon sa mga nakaka-familiar, good, alam niyo na yan. Okay. So, ito yung ilalim ng magazine. So, I think parang same din yata siya sa tunay. Ganito rin yata ilalim ng tunay na baril. So, magkakaiba lang sa likod. Ayan. Kasi syempre, yung sa likod, butas-butas yun dito. Tapos, wala namang ganyan kasi ito yung gas eh. Diba? Yan. So, ito yung output bud. Ito yung pinapalo ng parang hammer. Okay? Or yung firing pin na tinatawag pagdating si airsoft. Yan. Okay? So, ayan yung BB. So, yun yung isang dito. Wala kang option na maglagay ng BB sa magazine. Wala. Diba? Normally kasi, naglalagay tayo ng magazine dito. Diba? Ginaganon ko siya. Tapos, nilalagay natin dito kasi para mas malaki yung space. Diba? So, ito, wala kang choice. Parang, teka, meron ko tayong Glock magazine dito. So, ito, Glock magazine, Glock 17 ng WE, di ba? So, ito, dito natin nilalagay, di ba? So, ito, wala kang choice. Kailangan talaga dito. Kaya, medyo mahirap siyang lagyan ng bala. Gets mo? Kaya, meron siyang free na loader. So, itong loader na to, meron siyang special something-something. Ayan, makikita mo. Actually, yung mga loader naman kasi talaga natin, like meron tayong mga binibentang mga loader na made in Taiwan, meron talaga kasamang ganito. Kasi nga, kahit naman yung mga WE, pwede mo silang loadan ng sa ibabaw. Ilagay mo sila dito, tapos pumapasok. Pero ako, personally kasi, di ba, ang gusto ko kasi, itong maglip, yung labasan ng BB, gusto ko kasi dyan lang lumalabas yung BB. Kaya ayaw ko nang papasok dyan. Gusto ko dyan na siya lumalabas. Siguro parang ang concept ko parang hindi siya mapudpud agad. Yun ang naiisip ko lang. Okay? Kaya gusto ko, dito ko siya pinapasok. Para parang sumacycle lang yung BB. Okay? So, pero ngayon dito sa Umarex ng GHK, wala tayong choice. Kailangan talaga dyan natin talaga siya papasok. Tapos hindi siya pumapasok sa ibabaw. Papunta siya dito sa harap. Parang paganon siya. So, itong BB loader, kung mapapansin mo, meron siyang parang meron siyang nakaganon na curve. So, kapag ginagamit mo yan, medyo may diskarte. Huwag mo siya pe-press ha. Huwag yung parang pilit ka ng pilit. Kumbaga, medyo ina-adjust mo siya. Medyo para mapasok mo yung BB. Ngayon, ako, personally, hindi ko ginagamit yung loader. Ang ginagamit ko mano-mano. Okay. So, ganito yung mano-mano niya. Tuturo ko sa inyo. Kaya lang, parang may na-skip tayo ah. So, ito yung BB. Pag naglo-load ako ng ganitong magazine, parang naglo-load ako ng tunay na baril. So, hawak ko yung BB. Ganyan. So, papasok ko siya dito sa harap. Diba? Tapos, ang ginagamit ko ito, nakita mo itong thumb, diba yung gilid. So, ipapush ko to parang ganyan. Yan. Pinupush ko, tapos pinupush ko sa harap. So, ganyan. Papakita ko sa inyo. Ganyan. Ipapush ko to, halagay ko dyan sa harap. Ganyan siya. Okay? So ngayon, ang gagawin na itong daliri ko, ipupush ko naman to, push down, tapos tutulak ko to. So parang medyo similar siya, parang naglo-load ka ng tunay na baril. Di ba? Pinupush mo yung existing na bala. Pero, alam ko kasi sa tunay na baril, meron na ring loader, di ba? Yung parang may mechanism na ginagano, tapos naglalagay ka. Di ba? So, ayun. Okay. So ayan, nalagyan natin 3, 4, 5, 6, 7. Okay? Tapos patigas siya ng patigas kapag dumadami na. So bilangin mo na lang. Ang tunay kasi na Glock 17, yung bala niya, nasa 17 rounds. So kung gusto mo, pwedeng 17, pwedeng 16, pwedeng 15. Ikaw, bahala ako kung hanggang saan yung kaya mo, no? Ngayon, siguro may posibilidad, merong paraan para lumambot yung pagpasok.
siguro baka pwedeng bawasan yung spring. So kakalasin mo siya, babawasan mo ng konti yung spring. Tapos yun, para mas malambot. Yun yung isang modification sa kanya. Pero, syempre, may posibilidad din na maka-affect siya dun sa follower. Baka mamaya, kapag wala ng bala, baka hindi niya ma-push yung slide catch. Yun naman yung problema, di ba? So, medyo may diskarte. So, pag nagbabawas ka, check mo rin. Kumbaga sabihin mo, i-assess mo lang. Kasi meron naman ako mga barel na malakas talaga yung malakas yung spring. Like yung mga Lonex ko na, may mga VFC, mga Lonex ko na GBBR, binabawasan ko yung spring yan. Kasi matitigas talaga sa mga hahaba talaga. So, binabawasan ko yan. Ang nangyayari din kasi, di ba, pag mga GBBR, mas konti kasi yung nalalagay mo na bala. 30 rounds lang kasi pag mga gas blowback rifle. So, minsan, pag binabawasan mo, pwede mong gawing 35. Parang ganun. So, depende sa design. Yung VFC kasi talaga hindi yata talaga kayang lumagpas eh. So, kahit na parang nagbawas ka, pag binawasan mo yung spring, parang ganun pa rin eh. Pero yung Lonex, kaya. Kaya marami yung Lonex eh, pag nagbawas ka ng spring. Okay? So, ano ba kasama doon sa box? Medyo tumalon tayo eh, no? Okay? Ito pa. Ito yung last na kasama ng box. Ito yung isang set ng optic plates, no? Optic plates. Kasi pag bumibili ka ng red dot, teka lang, may red dot ako dito eh. Nasaan yung mga red dot ko? Hindi ako nakapag-prepare ng red dot, sorry. Wait lang, pause natin. Ayun guys. So ito, red dot. Pag bumibili kayo ng red dot, wala kasi siya kasamang plate na ikakabit dito sa baril. So separately sold siya. So, ayun. Okay? Kasi ito, pag bumibili kayo ng optics, nakita nyo to, yan, ganyan yung optics. So, this is a vector optics. Hindi ko kalimutan ko yung model na to, eh, no? So, yan, yan yung itsura, yan. So, aalisin, ito kasi, parang pampiketing ito, eh. Parang railing, parang sa rifle, ganyan. Or, pag yung mga open gun, yan. Ito yun, eh. So, aalisin mo to, tapos itong red dot, ipapatong mo to ngayon dito sa mount na nakakabit dito. Okay, aalisin mo tong plate na to. Ganun siya. Okay? So, yun. May kasamang 4 na plate. Ngayon, syempre, iba sa inyo, 4 na plate. Bakit may 4 na plate? Kasi, nakita nyo tong butas na to. Yan. Hindi kasi lahat ng red dot, nandiyan dyan yung butas. Kumbaga, meron silang tinatawag na, hindi ko matandaan, parang configuration. Or yung butas. So, parang iba-iba. Iba-ibang optic, iba-iba yung position ng butas. So, parang 4 yata na kalimutan ko yung term na ginagamit eh. So, sorry guys. Nakalimutan ko yung term na ginagamit na para dun sa mga holes. So, papakita ko na lang sa inyo. Okay? Para mas mag-gets ninyo kung ano yung ibig ko sabihin. So, sample, 2. So, ayan. So, meron tayong sample. Ayan. So, mapapansin nyo, labas natin. Okay. Ako tayo guys, actually ako medyo newbie lang din ako pagdating sa mga optics, no? Recently lang din ako na nahilig sa optics. Kasi nga, syempre, kaka-cellphone, malabo yung mata. Okay, yan, aminado na, malabo yung mata. Kaya kailangan ko na rin mag-optics eh. So ayan guys. So makapansin nyo, parang-pareho sila pero magkaiba yung butas. Oops, hindi yan. Yan, iba yung butas. Diba? Yan, ganun siya. So, kaya may 4 na klase. Tapos, meron siyang mga screw na kasama. So, yun yung kasama na tong unit na to. Itong made by GHK. Okay? So, ngayon, let me discuss. Itong GHK, ang design ng pistol niya is medyo similar dun sa steel version. Okay? So, meron na tayong isang video before na merong nilabas na Umarex Glock 17 Gen 3. Tapos steel. No? Hanapin nyo yung naka-vlog siya. Na itong slide, it's made of steel. Parang CNC steel siya. Pati yung outer barrel, CNC steel. Okay? Pero for this MOS version, hindi siya steel. It's made of aluminum. So, normally kasi sa mga airsoft, ang gamit kasi na material is zinc alloy. So, ito, aluminum. Mas mahal ang aluminum and mas maganda yung quality ng aluminum. Alright? So, ngayon,
ang tunog niya, actually, medyo, hindi ko alam kung bakit. Alisin natin to, no? Hindi ko alam kung bakit, pero may pagka-steel yung tunog eh. Ano? Hindi siya talaga steel. Pero pag kinumpare mo siya sa tunog ng isang zinc alloy, iba yung tunog niya. Mas mabakal yung tunog niya. Mas, parang kumbaga, zinc alloy, aluminum, zinc alloy, ito, tapos kunyari, for example, parang WE, ito, tapos yung steel. Parang ganun yung tunog niya. Okay, hindi siya, yung tunog niya, mayroong matining na may pagka-steel eh. Tapos, ang isa pa dun, itong mga GHK kasi, yung system niya, same dun sa steel. Na parang walang sumasabit pag kinakasa mo. Kasi normally, meron naman, pero mababa lang, maliit lang siya. Hindi siya katulad dun sa VFC, na parang may mataas na, nakalimutan ko na kung ano yung sinasabitan eh. Parang trigger bar yata yung sinasabitan nun. Hindi ko na masyado matandaan, no? Okay. Basta may sinasabitan siya. Pero, hindi naman ibig sabihin na pangit. Kasi nga, ang baril naman kasi, ang mga baril, di ba? Ang tunay ng baril, matigas na matigas yung spring, di ba? Yung recoil spring niya, matigas na matigas yan. Kaya nga meron nga binibenta mga mas malambot. Okay? So ngayon, paano ka ba magkasa pag matigas? Pagkakasa ka man matigas, mahina, malamya? Hindi. Pagka nagkakasa ka, kailangan talaga, hahawakan mo siya mabuti. Then, yung iba nga madalasan, alam ko, pag nagkakasa ng tunay na baril, pag ganun sila magkasa. Kasi, mas mabilis. Kasi, pinupush mo siya. So, ang hand mo nandito, tapos ang hand mo isa nandito. So, itong nasa baba, pinupush pa ganun, tapos ito, pinupush pa ganun. Pag ganun yung magkasa. Hindi naman talaga lahat pa ganun eh. Kasi pag ganun, ang nangyayari, itong right hand mo, pinupush, itong left hand mo, hinihila. Diba? Ganun siya. Yan. So, mas mabilis pag pinupush. Pero ito, airsoft to, so, mabilis lang. Okay? Yan, makita mo, madulas. Oh. Wala siya masyadong sumasabit. Wala masyado. Okay? Ngayon, paano siya kinakalas? Same kung paano nagkakalas na standard na airsoft pistol. So, papakita ko sa inyo para magkaroon kayo ng idea kung ano yung system niya. Okay? Actually, kasi yung system niya, same. Same sa yung steel. Yan, steel version. Yan, ganyan. Ganyan yung ilalim. Okay? So, parang, ang ano kasi, kung hindi nagkakamali, ito kasi parang ano siya, yung parang molded. Pero hindi naman ito molded ito eh, kasi yung steel molded eh. Ito, yung mga parts, molded ba to? Hindi yata eh. Yung part na yun, hindi ko masyado na-investigate, no? Basta, yung steel kasi parang yung mga ganito, yung mga frame, naka-mold siya dito sa plastic. So parang hindi siya nakakalas yung steel. Pero parang hindi naman kasi yata masisira ano yun eh. Parang kaya ganun siguro yung design. Basta ganun yung mga design nila, no? Hindi naman kasi lahat ng manufacturer pag nag-design parang alam mo yung dinesign namin yan para pwede mong kalikutin niya, kalas-kalasin. Hindi naman lahat ganun eh. Minsan naman kasi, kaya sila naggagawa ng ganito kasi nga sa mga bansa nila, mahigpit yung rules pagdating sa baril. For example, sa Taiwan, sa Hong Kong, sa Japan, mahigpit ng gun laws nila eh. Kaya sila yung madalas na, ang mga airsoft nagsimula sa Japan eh. Kasi nga, yung mga citizens sa Japan, unlike sa atin, walang mga baril yung mga tao kasi mahigpit sila. Okay. Kahit nasa Taiwan, kahit nasa Hong Kong, sa China, yung mga civilian, walang baril. Okay, tayo dito sa Philippines, medyo swerte tayo, di ba? So, mag-a-apply ka lang ng LTAP para makabili ka ng baril. Di ba? Dito, sa kanila, wala. Kaya, medyo open yung airsoft sa kanila. Okay, pero syempre, pag ginamit mo yung airsoft sa crime, mananagot ka sa batas. Okay, same din naman dito. Marami dito, nagtatanong, kailangan mo ng papeles yan, hindi ba illegal yan, hindi ba hinuhuli yan. As long as hindi mo siya gagamitin sa crime, wala kang kasalanan. Hindi mo siya kailangan ng documents eh. Yan, pag nasa bahay ka lang, nagpiplink-plink ka lang, wala kang nasa sayo, kung gusto mo ipa-register, meron naman din kasi advantage pag pina-register mo. At saka sinasabi sa krami ng FEO na dapat daw ipa-register. Pero ako kasi hindi ko alam kung anong mangyayari kung hindi mo pina-register. Ano ba siya? Illegal possession?
Wala naman sa batas na illegal possession of airsoft eh. So, I don't know. Gets mo, sa bahay ka lang kasi laruan lang to eh. Or sabihin natin training. Ganyan. Pero basically, parang laruan kasi siya eh. Kasi nga, hindi naman siya gumagawa ng apoy eh. Pag bumabaril ka, wala siyang apoy eh. Hindi siya lethal. Siya nakakamatay. Plastic na maliliit na BB yung gamit mo. So, alam mo yun, kung mga daga nga eh. Iba dyan tatanong sa akin, sir, kaya ba pandaga yan? Daga, sinubukan ko to eh sa daga. May nahuli ako yung maliliit, ganon. Nahirapan nga ako barilin eh. Nahirapan ako patayin yung mga maliliit na daga. So, ewan ko lang, no? So, depende. Pero, for example, meron kang airsoft or gusto mo bumili ng airsoft, tapos dadalhin mo siya sa airplane, kailangan mo siya ipa-register. Kasi yung registration kasi, yung certificate of registration, it acts as a permit to transport. Okay? Pero hindi rin ibig sabihin kailangan dala mo sa'yo ah. So, pag dadalhin mo yun, kailangan nasa bag mo, nasa carry-on luggage mo siya. Yun nga lang, syempre, pag sumakay ka ng airplane, naglagay ka ng baril sa carry-on luggage, dadaan ng x-ray yun. Makikita, ba't may baril dito? So, kailangan meron kang certificate of registration. Sir, ito yan, airsoft lang po yan. Ito yung registration yan. Tapos, titingnan niyo yung registration, tapos pwede niyo buksan yung bag. Buksan niya, check niya, okay. Kasi, pag hindi, confiscate niya yun. Kukunin niya yun. Hindi ka naman makukulong. Ba't ka kukulong? Ano bang kaso? Wala naman sa batas na illegal possession of airsoft eh. Diba? Walang ganun. Pero kukunin nila. Sabihin nila, sir, kasi pwede ka kasing mag-create ng kaguluhan kapag naglabas ka ng airsoft gun. So, syempre, ano naman ang mga kapulisan natin, ang importante is peace and order. Okay? So, as long as na-maintain natin yung peace and order sa community natin or sa surroundings natin, wala naman tayong problema dyan. Okay? So, ayun guys. Alam niyo na ha? Alright. So, ganun siya. Okay? Balik na natin. So, ayan. Nakita nyo, wala siya masyado yung mga hammer or something. Basta iba yung design niya. Okay? So, ayun. So, ibabalik na natin. So, ganyan lang. Dahan-dahan lang. Yung iba sa inyo, pag nagbabalik kayo lalo, pag yung mga Wii or ibang brand, huwag kayo masyadong atat magbalik, no? At make sure na yung recoil spring guide nakapasok mabuti. Kasi pag biglang hinihila niya yan, tapos hindi pa nakalapat yung recoil spring guide, maglalak yan, magja-jam yung mga barrel, may ipit. So magkakaroon kayo ng problema. Kailangan dahan-dahan lang pag nagbabalik, make sure na nasa proper place lahat. Okay? So yan. So teka lang, meron lang ako gagawin. Hindi ko pa na-verify ito eh. Okay. So ngayon, kinalabit ko siya. Pwede ko ba siya kalasin? Yan, nakits nyo? Kasi diba normally, pag yung mga WE or yung mga armor works, yung conventional na airsoft gas blowback pistol, hindi mo siya pwedeng kalasin kapag naka-hammer down. Kasi yung hammer, umaangat dito eh. Tapos, anong nangyayari, since nakaangat yung hammer dito, humaharang dito sa slide. So, hindi mo makakalas. Para nakaganon siya, naka-jam. So, kailangan, kakasa munang pabalik yung hammer, para bababa siya ng ganon, yung hammer, para wala nakaharang para makakalas mo. For this one, since iba yung design niya, pwede mo siyang kalasin kahit na nakababa yung hammer. Okay? Naka-trigger down, hammer down siya. Ayan. So, ganun. Ganun ang pagkalasa niya. Okay? Ayan. Alright? Ganun siya. Okay. So, ngayon, ang gagawin natin is, testingin na natin yung unit. Malamang, iba sa inyo, natatanong, FPS test. Malamang, marami sa inyo addict sa FPS eh, di ba? So, yan, FPS test natin, okay? So, ito, lagyan natin ng gas. Teka lang. So, ngayon, actually, matigas na nga yung ilalim. Kasi nga, so, ito yung ano niya, yan. Okay. Ito, minsan tinitingnan ko, nakikita ko, di ba, yan, parang may bilog. Kasi pwede yata itong CO2 eh. Parang meron yata CO2 version na to, kaya ganyan. So parang diyan mo papasok yung CO2, parang ganun. Yata kaya iba yung ano niya, hindi siya isang buo. So, ayun. Hindi ko pa alam yung sa CO2 na part. So as usual, pag Umarex, ang advantage niya is ambidextrous siya. Ayan, nakita niyo yung magazine, dalawa. So pwede siyang ambidextrous. So pwede mailipat itong mag release or mag catch doon sa kabila kung sakaling left-handed ka. Hindi siya katulad pag yung mga WE, which is yung WE kasi pang right-handed, isa lang yung kanal sa magazine. Ayan.
So, hindi mo siya pwedeng ilipat. Yung mga ibang model. Pag mga Umarex kasi pwede. Tokyo Marui, hindi ako sigurado. Wala akong Tokyo Marui nyo nagbebenta. Kaya, yun, hindi ko kayo masagot doon. Okay? So, ito na guys. Always remember to keep your trigger finger out. Make sure that the muzzle is always pointed at a safe direction. So, ang ating chrono ay nandito sa aking kanan. Okay? So, this unit, basically, testingin natin to for Ma'am Judy Ann Santos. Hindi asawa ni Ryan Agoncillo. Okay? So, ito. Okay? So, pasok natin. Ilan ba nalagyan natin na bala dito? 7. So, ayan. Okay, ayan. Yung BB. Okay? So, nga pala. So, itong tool, hindi mo makikita kayo dalawa. Yung isa dyan, pang-adjust ng hop-up. Yung hop-up kasi niya, kailangan bubuksan mo, tapos nandito sa may gilid. Nasa may ibabaw nung... Ito yung ano ba? Yan, ito yung barrel. Para nandito sa may ibabaw. Mayroong slot dyan, doon mo a-adjustin. Okay? So, ganun siya. So, hindi siya katulad ng kinakalas. Pero, medyo mahirap din. Medyo mahirap din tansyahin kung nasaan. Tapos, nakalimutan ko na kayo paano mag-adjust. Pero, mas kinapaano, mas maganda yung hop niya compared kay Wii. Kasi parang kay Wii, parang hanggang ilang BB lang eh. Ito yata kahit medyo mabigat yung BB, kahit na hanggang 0.32, baka pwede, no? So, kasi malalim. Yun yung mga maganda sa kanila. Kahit na yung mga VFC, yun yung advantage. Pwede ka gumamit na mas mabigat na BB, mas malayo yung nalilipad. Kumbaga mas makapit yung hop-up. Unlike pag yung mga WE kasi parang mga hanggang 0.28 lang yata eh. Yung stock na WE So, ganun siya. Doon siya may factor yung mga design nila. Okay? So, kalimutan ko. Okay. Check natin kung may bala. Okay. Nakalimutan ko. Okay. Okay, so ito, ready na. Puputok natin. So, ito pa pala yung isang medyo kakaiba dito. May pagkapareha siya dun sa steel, which is matigas yung trigger niya. Hindi siya same dun sa conventional na airsoft gun. Okay? Na gas blowback base. So, matigas to. So, akala mo parang bumabaril ka ng tunay na na baril. Kasi, yung firing pin niya or yung hammer niya kasi, parang nakabase dito sa magazine yata. So, ito actually matigas na yan. Okay? Medyo matigas na siya. Tapos, nag-add sa kanya sa tigas is parang dito. To. Kasi parang nakadikit lang yata kasi yun dito. Nakadikit siya dito. Ito, di ba, medyo matigas to di ba? Yan. So, hindi siya katulad ng conventional na medyo malayo. Tapos biglang pag kinalabit mo, biglang papaluin. Sa kanya, parang nakadikit siya. Tapos parang ginaganon. Kaya medyo matigas yung niya. Medyo iba yung design. Basta medyo iba yung design. Kaya mas matigas. So parang kala mo, pumabaril ka ng tunay na baril. Kasi ang tunay na Glock, alam ko nakaputok ako, mas matigas siya compared sa airsoft. Na Glock. Okay? So, ayun. Okay, so ito, puputok natin. Okay? So, ayan, ang kanyang FPS. 333.6. Okay? So, as usual, syempre, nagbabari. So, hindi ko alam kung lahat ba 333. Okay? So, ito second shot. Ow! Tigas. Ayan, 330. Pero more or less, ayun ang kanyang FPS. Nasa 33 something. Nasa 300. Alright? 300 ng FPS. Ayan. 330.7. Okay, 329.9. And yun na ba to? Fifth shot. Yan. 322.9. Okay, so hindi ko siya ubusin. Gagawin ko, simple accuracy test lang ako. Nakalimutan ko na rin kasi. Pero alam ko kasi, medyo accurate to eh. Kasi pag hindi to accurate, hindi ako magbebenta nito. Ganun tayo, medyo maarte tayo. Pag ako minsan, pag may binibenta tayong bar, isa yun sa mga tinetesting ko, accuracy. Lalo na sa pistol. Pag hindi pumapasa, kailangan alamin ko or i-modify muna or something bago ko siya ibebenta. Parang gano'n. So ito, alam ko pumasa sa akin to. Okay? So meron akong target dun. Gusto nyo makita? Yung target natin is ito, adjust natin. Pakita ko sa inyo. Ayun. Ayun guys, oh. Yung box, di ba?
So that box is 2 meters away from me. Okay. Tama ba ako? 2 meters. Tama. So ito, papakita ko sa inyo. So meron tayong laser distance meter. Okay, so yan, tika. Tama, 2 meters. Yan. Okay? Alright. So ngayon, yung size ng box na babarilin natin is 2 inches. So papakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa para magka-idea kayo. Sigayahin nyo ako para hindi kayo mahirapan. Okay? Kasi di ba bilog-bilog siya. So dati ginagawa ko, minamanual ko. Hirap naman na ito. Gumagawa ko ng bilog. Pahirapan ko sa sarili ko. Tapos naisip ko, gumawa ng ganito. Template. So ano siya? Alam mo yung mga takip ng mga pagkain? Di ba? So ayan, may takip. So binutas ko siya. Tapos sinukatan ko muna, syempre. 2 inches. So ayan, 2 inches. Diba? Tapos meron pa ako isa, 3 inches. Ayan. Okay? So yun nando doon, 2 inches yun. So babarilin natin 2 inches, 2 meter. So ngayon, pag iniisip mo, kung sa tunay na baril, gaano kaya kalaki yun in certain distance? Kunyari, sabihin natin, patunay na baril, babaril ka ng 8 inches. 8 inches na target. Gaano kalayo yun para maging 2 inches na lang siya in 2 meters. Nagets nyo? So marami kasi natatanong sa akin, sir, gusto ko kasi mag-target shooting, gusto ko bumaril, gusto ko long distance. Imbis na maghanap kayo ng baril, lalo na pag sa bahay lang kayo, imbis na maghanap kayo ng baril na kayang bumaril ng 100 meter na airsoft, ang gawin niyo, malapit, kasi liitan nyo lang, bumaril kayo ng piso. Lagyan nyo yung piso ng 10 meters, barilin nyo, tingnan ko kung matamaan nyo. Nakuha mo, kahit na 5 meters, piso, mahirap siya. Lalo na pag medyo malabo ni mata mo. Okay, so, hindi ko alam kung ilan yung bala na to. Teka lang, check natin. 1, 2, 3, 4, 5. At least 5 eh. May nakikita ko eh, parang 5. So yeah, testingin natin. Wait lang. Okay, check yan. Check natin. Maganda yung hop-up niya eh. Yung backing niya, color gray eh. Hindi siya color itim eh. Hindi ko alam kung makikita sa camera. Ayan, ang gray. Kita nyo. Yan, kita nyo yung bala guys. Yan. Ngayon, teka lang. Ito-testingin ako. Hindi nahulog. Okay, kasi minsan may baka ba rin nahuhulog. Okay, so meron tayong parang 6 shots dito. Accuracy test. Ooh. Wow. Dang. Ganda ng tama, guys. Basically, kung yung target ko is 1 inch, kung 1 inch siya, tinamaan ko yung target ko at 2 meters. So, kaya niyang bumaril ng 1 inch target at 2 meters. So, pagka kumuha kayo na to, pwede niyong testingin yun. Okay? 1 inch. So, yung 1 inch, basically, mas maliit yun dito. Kasi yung groupings ko, puro nasa gitna eh. Medyo gumagalaw pa yung kamay ko eh. Gets nyo? So, ganyan siya. Gusto nyo ba makita? Sige, pakita ko sa inyo to. Ito guys, oh. Ito yun. Kaya sinasabi ko, 1 inch. Kasi nakita nyo, puro nasa gitna, di ba? Oh, di ba? Yan, ganun siya. So, accurate siya. Okay, accurate. Maganda yung accuracy niya, kumbaga. Yun yung isang dahilan kung bakit mabenta ako na to. Ngayon, meron actually ako sasabihin sa inyo, meron akong kwento sa inyo. Meron actually isang Umarex na Glock 17 Gen 5 na MOS din. Pero gawa siya ni SRC. Hindi ako nagbenta nun. Kasi nung tinesting ko siya, hindi siya pumasa sa aking quality control. Hindi siya accurate. Okay? Parang kung yung nagkakamali, parang pa-right yata or pababa yung hits niya. Tapos, yung trigger niya, hindi siya same, parang hindi siya standard na trigger. Mataba yung trigger niya. For some reason, di ko alam kung bakit ganun yung design niya. Okay? Yun ay ang aking natatandaan O alam ko mataba yung trigger niya. Basta hindi ako okay sa kanya. Hindi ako natuwa sa kanya kaya hindi ako nagbenta. In the future,
I will review all Umarex Glock 17 kasi medyo mahirap. Pero ngayon medyo nakapag-vlog na ako. So, nagawa natin yan in a very near future. I-review ko sa inyo, papakita ko sa inyo yung tatlo. Pati yung accuracy nilang tatlo. Okay? So far, ang pinakamagandang accuracy pagdating sa Umarex Glock 17 is itong GHK. Mas maganda yung accuracy niya compared yata sa BFC. Alam ko kasi BFC parang medyo kumakalat pa. Medyo malaki yung grouping sa BFC. Pero yung BFC, mas mura at saka mas malambot yung trigger. So, depende na sa'yo kung okay. Kasi mamaya, matigas yung trigger na to, ayaw mo. Kung sanay ka din sa mga malambot di ba? Something like that. So, nakita nyo naman nag-open chamber, no? Hindi ko napakita. Mamaya, sabihin, hindi gumagana. So, to, lagyan natin ulit, dalawa. Hindi matatapos na yung vlog natin. So, to, para sigurado lang tayo na na-test natin ang unit ni Ma'am Judy Ann Santos. Okay, so nilagyan ko ng gas. Yan. Teka lang, check. Kaya walang bala. Okay. Yan, guys. Ma'am Judy Ann, open chamber. Right, wala ng bala. Removing the magazine. Okay. Tapos, to. So, pwede mo naman, ayan, as usual, ambidextrous, no? Ambidextrous yung magkat. Pero ako, hindi ko siya ginaganon. Okay, ginagawa ko, sinihila ko lang to. Okay, para hindi mapudpud yung kanal. Ganun ginagawa ko. Hammer lang. Okay? So, ayun, Ma'am Judy Ann. Okay na tong unit mo. So, pwede ko na siya i-pack para mapadala ko na siya sa inyo. Okay? And to everyone else that's watching this video, hope may natutunan kayo sa ating vlog. Nag-gets nyo na itong unit na ating binibenta. Okay, isa sa mga binibenta natin na unit. Okay, so ayun guys. Until next vlog, thank you for watching. Always remember, stay safe, stay great, be good, and be thankful always. God bless everyone. Bye-bye.